Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jason. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Sagana sa kwentong bayan ang lugar ng Albay. Mga kwento ng aswang, mambabarang at iba pa. Sa mga paulit-ulit na kwento, ngunit wala namang nangyayari, karamihan sa kabataan ay hindi naniniwala rito. Isa na sila Jason at mga kaibigan niya ang hindi nagpapaniwala sa mga sinasabi ng matatanda. Lalo na't mga pilyong binatilyo ang mga ito. Palagi silang gumagawa ng gulo. Maliit man o malaki, kadalasang sila ang pinagmumula ng away. Kaya naman sinusubukan silang disiplinahin ng mga magulang. Ngunit ang pagdidisiplinang ginagawa nila ay naging daan upang lalong magrebelde ang mga ito. Isang gabi, habang nagkakatuwaan ng mga barkada ay napag-isipan nilang magbatuhan ng mga bato sa madadaanan nila. Laking perwisyo ito sapagkat meron silang mga natatamaang bintana. Makalipas ang ilan pang pagbabato, dumadami na ang mga lumalabas sa tahanan, kaya naman nagsitakbuhan na sila. Makalipas ang ilang minutong kakatakbo, nakarating sila sa isang abandonadong bakuran. Nagpahinga muna sila at nagtawanan. Isa sa mga barkada ay si Tuping. Habang nagkukulitan ang mga ito at nagbabatuhan ng mga bato sa isa't isa, may natamaan si Tuping na isang tambak ng lupa. Napatigil naman ang magbabarkada. "Diba, ang sabi nila, diyan daw nakatira yung mga nuno sa punso?" Wika ni Jason. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa mga sinasabi ng matatanda. Utu-utu ka pala eh. Wika ng isa sa mga kabarkada. Hindi naman siguro masama na maniwala, di ba? Wala namang mawawala eh. Wika ng isa pa. Eh mga bulok pala kayo eh. Kalalakin yung tao, takot kayo sa mga sabi-sabi lang. "Uy Tuping, anong ginagawa mo?" Tanong ni Jason. Inihian ni Tuping ang punso. Nagtawanan silang lahat malibang kay Jason. Ayaw man niyang aminin, pero kahit papano, medyo naniniwala naman siya sa mga sinasabi ng matatanda. Para sa kanya, mas mabuting mag-ingat kesa magsisi. Matapos nilang magkatuwaan pa ay umuwi na ang magbabarkada. Pagkarating ni Jason sa tahanan, bumungad ang ina sa kanya. Anak naman, hindi naman kita pinipigil na makipagkaibigan ano. Pero sana naman, piliin mo ang mga babarkadahin mo. Napakapasaway ninyo. Balang araw, makakahanap kayo ng makakatapat ninyo at tignan nyo lang. Wika ng ina. Hindi naman nagsalita pa si Jason dahil alam niyang tama ang ina. Ayaw lamang niyang mapag-iwanan o mag-isa, kaya kahit na minsan hindi siya sumasang-ayon sa ginagawa ng mga kaibigan, pinakikisamahan niya pa rin ang mga ito. Ay siya nga pala. Pinapatawag tayo ng barangay bukas. Kasama ng mga kaibigan mo pati ang mga magulang nila. Alam mo nang ang hirap ang buhay natin. Nagdagdag pa kayo ng alalahanin. O siya, malaki ka naman na. Alam mo na kung ano ang tama at mali. Matulog na tayo. Dagdag ng ina. Natulog na ang pamilya. Kinabukasan sa barangay,
Naroon ang mga kaibigan ni Jason pati ang mga magulang nito. Kasama na rin ang mga nanggagalaiting kapitbahay na pinapakalma ng tagapangulo. Mukhang alam nyo naman ho kung bakit kayo pinatawag, hindi ba? Dahil ito sa mga ginawang perwisyo ng mga anak ninyo. Napakadelikado ng ginawa nyo kagabi. May mga nabasag silang mga bintana at merong ilang natamaan. Kung kayong mga magulang ay hindi nyo kayang disiplinahin ang mga anak ninyo, kami na ang didisiplina sa kanila. Wika ng tagapangulo. Ipinaliwanag pa nito ang mga naging epekto ng ginawa ng magbabarkada at nais nilang dalhin sa kulungan upang magtanda. Nagmakaawa naman ang mga magulang. Napagpasyahan na lamang nilang bayaran ang mga pinsalang nagawa ng mga anak. Bagamat nag-aalangan, tinanggap na lamang ito ng mga naperwisyo. Matapos ang pagpupulong ay umuwi na sila. Nagkita-kita muli ang magbabarkada at nag-usap. Napansin nilang wala si Tuping sa pagpupulong kaya naman napagpasyahan nilang puntahan ito sa tahanan. Dahil napakadaya daw nito sa pagtatago. Pagkarating sa tahanan ni Tuping, naabutan nila ang lasenggong ama nito at kagad silang tinuro kung saan naroon si Tuping. Halo-halo ang emosyong naramdaman nila nang makita ito. Namamaga ng labis ang ari nito na sinlaki ng bola. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na paghihirap at sakit na nararamdaman. Umiiyak pa ito habang nagmamakaawa na tulungan siya ng mga kaibigan. Anong nangyari sa ito, Ping? Tanong ng isa. Sabi ko sa inyo mag-iingat kayo. May nuno sa punso nga. Dagdag ni Jason. Hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin dyan? Tugon ng isa sa mga kaibigan. Ano bang eksplanasyon ng meron kayo? Bago mangyari kay Tuping, di ba? Iniian niya yung punso kagabi? Parang awa nyo na. Tulungan niyo ako. Pakiusap. Wika ni Tuping habang umiiyak. Kagad namang naganap ng albularyo ang magkakaibigan at pinatignan nila si Tuping. Ayon dito, kailangan nilang humingi ng tawad sa naagrabyado nila lalo na sa nuno sa punso. Kahit na hindi masyadong naniniwala ang ilan sa kanila, sinunod na lamang nila ito at nagdala sila ng alay at pagkain. Akay-akay si Tuping. Lumuhod ito at nag-alay ng pagkain. Nagmamakaawa na patawarin siya ng mga ito. Lumipas pa ang ilang araw na pagpunta at pag-alay nila ng pagkain sa punso. Ngunit hindi pa rin gumagaling si Tuping. Sinabi ko na sa inyo, hindi totoo yung mga nuno na yan eh. Mga utu-utu kasi kayo. O kaya naman, hindi pa siya pinapatawad. Ayan, parehas kayo ni Jason. Mga utu-utu kayo. Tara, punta natin yun ulit. Ipapakita namin sa inyo na hindi totoo yung nuno sa punso na yan. Bagamat pilit pinipigilan ni Jason ang mga kaibigan, matigas ang mga ulo nito at inihian rin nila ang punso. Pinagtawalan nila si Jason dahil wala namang nangyari sa kanila at sinabing sa susunod, pupunta na sila sa doktor upang ipagamot si Tuping. Kinabukasan, nang susunduin na nila si Tuping, nagtaka si Jason at isa niyang kaibigan dahil wala pa ang dalawa. Kagad nilang pinuntahan ang mga ito. Siguradong 3 na silang namamaga ang ari. Dali-dali nilang tinakbo ang mga ito sa ospital. Ngunit makalipas ang ilang oras,
Hindi madetermina ng mga doktor kung ano ang sanhi nito dahil wala naman silang nakikitang problema sa katawan ng mga binata. Lumipas ang ilang araw. Patuloy pa rin ang pag-alay at paghingi ng tawad ni Tuping habang nagmamatigas naman yung dalawa. Kalaunan, gumaling na si Tuping at nagbago na ito. Makalipas pa ang ilang araw ay sumunod na din ang dalawa. Ilang araw din silang pabalik-balik at nag-aalay habang humihingi ng tawad. Kalaunan, gumaling din ang mga ito at tuluyan na silang naniwala. Makalipas pa ang ilang taon, nagkaroon na sila ng mga kanya-kanyang pamilya. Paminsan-minsan ay napagkukwentuhan nila ang pangyayari. Nais nila na sana magsilbing aral ang kanilang kwento sa mga maaaring mambastos, sa mga nuno, sa punso. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Daniel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Bata pa lamang si Daniel. Masasabi na talaga ng mga taong malapit sa kanila na grabe siyang pinapahalagahan ng mga magulang. Hindi naman sa problema ito. Ngunit talagang sobrang higpit lamang ng mga magulang niya sa kanya. Hindi kagaya ng ibang pangkaraniwang bata ang mga karanasan ni Daniel noong nasa kabataan pa lamang. Kung ang ibang bata ay naglalaro sa labas, makikita mo si Daniel na nanonood ng telebisyon o hindi kaya nagbabasa ng mga libro. Habang ang ibang bata ay pinapayagang kumain ng kanilang mga magulang ng pagkaing tinitinda sa tabing kalsada, si Daniel ay may personal na tagaluto. Kung ang ibang bata ay masayang pumapasok sa paaralan, si Daniel ay tinuturuan lamang sa kanilang tahanan. Maraming nagdududa na baka hindi talaga anak ng mag-asawa si Daniel. Baka kinidnap lamang ito kaya ayaw palabasin. Ang sabi-sabi naman ng iba, baka sinasaktan nila ito sa loob ng tahanan. Ngunit anuman ang kumalat na balita sa lugar, pinagsasawalang bahala ito ng magulang ni Daniel dahil alam nila sa sarili ang totoong rason kung bakit nila hindi pinapalabas ng bahay si Daniel. Ito ay dahil sa mga karanasan ng bata na halos ikamatay niya na noon. Sa lungsod ng Maynila sila nakatira. Malakas ang pagpapatakbo ng sasakyan. Maingay. Hindi na presko ang nalalanghap na hangin ng mga tao doon dahil sa mga pabrika at usok ng sasakyan. 3 beses nang may nangyari kay Daniel na halos ikamatay ng bata. Muntikan itong masagasaan ng sasakyang sumulpot sa kung saang bahagi ng daan na hindi nila nakita. Natamaan man, hindi naman malala ang mga sugat. Isang beses rin habang nagpuputol ng kahoy ang ama sa bakuran, nakalapag ang itak na ginamit ng ama. Kalaunan ay nakarinig sila ng malakas na sigaw. Nang mapatingin ang ama ni Daniel sa kanya ay nakita nito ang dumudugong hita ng bata. Hindi nila maipaliwanag kung paano nangyari yon. Dahil hindi naman kayang buhati ni Daniel ang itak. Nakapatong naman ito ng mabuti sa lamesa. At siniguro nilang mahirap itong abutin ni Daniel. Ang ikatlong pangyayari, ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Isang araw habang nagluluto ang ina ni Daniel, nakarinig sila ng bagay na bumagsak sa ikalawang palapag ng bahay. Kagad namang tumakbo pataas ang nanay ni Daniel sa pag-aalalang si Daniel ang nahulog galing sa kama. Nang makarating ito sa itaas, nakita niya si Daniel na mahimbing nang natutulog. Pero lahat ng laruan nito ay nasa lapag. Lahat ng iyon ay tila may dugo sa likuran.
Kaya simula ng araw na yon, napagpasyahan nilang mag-asawa na wag nang palabasin si Daniel upang hindi mapahamak at walang mangyaring masama. Naawa sila sa anak nila na pinagkaita ng buhay sa labas ng tahanan. Magsasampung taon na si Daniel ngayong taon. Kahit kailan, hindi nila narinig na umangal si Daniel sa pasya nilang hindi ito palabasin. Sa katunayan, mas nagugustuhan pa ng bata na manatili sa loob ng tahanan kaysa lumabas at makipag-usap sa ibang bata. At habang tumatagal, napapansin nilang tila laging wala sa isipan ng kanilang anak. Kung hindi ito natutulog ay nakatitig lamang ito sa kawalan na tila malalim ang iniisip. Daniel anak, malapit na ang kaarawan mo. Anong gusto mong gawin? Tanong ng nanay ni Daniel habang nakangiti. Ilang segundo pa ang lumipas na walang makuhang sagot ang ina. Nakatitig lamang ito sa labas ng bintana at pinapanood ang mga bata ng may matatalim na mata. Anak, Muling pagtawag ng ina. Doon lamang natauhan si Daniel at lumingon sa ina. nagtatanong ang mama sa'yo kung anong gusto mong gawin sa kaarawan mo, anak. Muling tanong ng ina. Ikaw na po ang bahala, ma. Ayos na ako sa kahit kaunting pagkain na iluluto mo. Tugon ni Daniel. Ayaw mo bang mamasyal, anak? Dito na lang po tayo sa bahay, ma. Pag-uusap ng mag-ina. Napangiti na lamang ang nanay ni Daniel dahil sa sinagot ng anak. Halos araw-araw inaaya niya itong lumabas ngunit ang palaging sagot ng bata. Dito na lamang siya sa loob ng bahay. Hindi naman tamad ang kanilang anak. Sa katunayan, masipag ito at sumusunod palagi sa mga inuutos. Sadyang wala silang nakikitang interes sa mata ng kanilang anak. Kapag nakatitig ka sa mga mata ng bata, wala kang makikita na kahit anong emosyon. Ngunit talagang napakatalas nito kung tumitig. Para bang nakatingin ka sa patay na tao na masama ang titig sa'yo. Walang kabuhay-buhay ang mga mata ngunit nakakatakot. O anak, pupunta muna ako sa palengke para bumili ng mga karne at gulay. Hindi ka ba sasama? Wika ng ina. Ayoko nga pong umalis sa bahay, ma. Tugon ni Daniel. Diretso itong nakatitig sa mata ng ina. Dahil sa matalim na tingin nito, hindi na sumagot pa ang ina at umalis na lamang ng tahanan. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makauwi na ang ina ni Daniel. Nasa eskinita pa lamang. Iisang liko na lang ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Sunog! Sunog mga kapitbahay! Wika ng isa sa mga matatanda sa lugar. Nabitawan ng ina ang mga pinamili at dali-dali itong tumakbo papunta sa tahanan. Nakita niya ang kalahati ng bahay ay nasusunog na. May mga bomberong sinusubukang patayin ang apoy. Kagad hinanap ng mga mata niya ang anak. Nang makita ito ay nilapitan. Anak, anong Naputo lang sasabihin niya nang makita ang nakakakilabot ng ngiti sa mukha ng anak. Di ba po? Napakaganda. Tugon ng bata habang nakatitig sa bahay nilang nasusunog. Kinarga na lamang ito ng ina at lumayo sa nasusunog na tahanan. Kaagad niyang tinawagan ang asawa at sinabi ang nangyari. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang at doon muna tumira.
kasama si Daniel at ang papauwing asawa galing trabaho. Ng mga sumunod na araw, tinulungan siya ng asawa na maghanap ng bahay na malilipatan. Hindi naman sila mahirap, ngunit hindi rin mayaman. Madali silang nakabili ng bahay at lumipat. May mga gamit na sa bahay na kanilang nilipatan, kaya hindi na nila kailangang mag-alala sa mga bibilhing bagong gamit. O anak, bukas na ang kaarawan mo. Ano bang plano? Tanong ng ina. Ayos na po ako sa pagkain, ma. Di ba? Sinabi ko na sa inyo to dati. Tugon ni Daniel. Hindi naman galit ang pagkakabigkas ng anak sa mga salita. Sa katunayan, mahinahon ito kung magsalita. Talagang ayaw lang yata nitong ulit-ulitin ang sarili niya. Ano bang gusto mong pagkain, anak? Nang maipagluto ka ni mama. Muling tanong ng ina. Gusto ko po ng dinuguan, ma. Pati ng bulalo. Tugon ni Daniel. O sige, anak. Yan ang iluluto ko bukas, ha? Kinabukasan gaya ng pinangako ng ina, niluto niya ang lahat ng gusto ni Daniel. Hindi na rin pumasok pa sa trabaho ang ama para makasama siya nito sa araw ng kaarawan. Isa pang kinakasaya ng ina ni Daniel, ang pagpayag nitong gumala silang buong pamilya. Ito ang unang beses na pumayag ang anak na pumunta sa kahit saan maliban sa bahay. Habang nagmamaneho papunta sa mall, hindi nila nakita ang truck na papunta sa kanilang harapan. Tila nawala yata ang kontrol ng driver nito. Hindi niya alam kung saang lane siya dadaan kaya mabilis na tinapakan ng ama ni Daniel ang brake ng sasakyan upang mapahinto. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman na lamang nila na bumaliktad ang sasakyan. Maraming nakakita ng pangyayari. Kaagad na tumawag ng ambulansya. Nakaligtas naman silang mag-asawa ngunit ang anak nila ay nasa kritikal na kondisyon. Nasama sa impact ang ulo ng bata na siyang tumama sa daan ng bumagsak na sasakyan. Isang linggo ang inabot upang magising si Daniel. Pagkagising pa lamang ng bata, kaagad siyang nagpumilit na umuwi. Panayang tingin niya sa cross na sa ibabaw ng dingding ng kama. Hindi siya mapakali at panayang pag-iyak. Nagawa nilang turukan ng pampatulog si Daniel. Kaya naman laking pasasalamat nila nang tuluyan na itong makatulog. Kaagad namang pinaliwanag ng doktor ang komplikasyon dahil sa matinding pagkakatama ng ulo ni Daniel. Baka kapag nagising ito uli mamaya, magkakaroon ito ng amnesia. Maraming nireseta ang doktor na gamot at kailangan pa rin nilang manatili sa ospital para bantayan ang sitwasyon ng bata. Nang magising muli si Daniel, wala naman itong amnesia na gaya ng sabi ng doktor. Hindi na rin nagpumilit pa si Daniel na umuwi. Wala ding kahit anong kibo si Daniel. Iling at tango lamang ang nagsisilbing sagot nito sa mga tanong. Isang linggo pa sila muli na natili sa ospital bago sila pinayagang umuwi ng doktor. Kasama ang mga gamot at reseta na sinasabi ng doktor sa kanila. Simula nang makauwi ay mas lalong naging iba ang aksyon ng anak. Minsan ay sumisigaw ito ng pabigla-bigla. Tumatawa na parang baliw. Nakikipag-usap sa hangin. At nasa kwarto na lamang palagi. Hindi na ito interesado sa mga bagay na labas sa tahanan niya. Isang araw, habang nagtatrabaho ang ama ni Daniel,
Napagpasyahan ng ina niya na dalhin ito sa isang manggagamot. Iniisip nito na napaglalaroan ng anak ng isang mangkukulam o di kaya engkanto. Parating pa lamang kayo. Ramdam ko na ang bigat ng presensya na dala nyo. Hali kayo. Pumasok kayo sa aking bahay. Wika ng manggagamot. Kagad namang pumasok ang mag-ina sa isang maliit na kubo. Hindi kagaya ng inaakala nila. Napakalinis ng kubo ng matanda. Walang mga kakaibang gamit. Tila simple at normal na kubo lamang. Pinaupo sila ng matanda sa harap ng lamesa at tinitigan ang bata. Nagkaroon ka na ba ng mga pangyayaring malapit ka nang mamatay? Tanong ng matanda. Ngunit hindi sumagot si Daniel. Kaya ang ina na lamang nito ang sumagot sa matanda. Oho, sa katunayan, 4 na beses nang nangyari sa kanya ang mga bagay na halos ikamatay niya. Tugon ng ina ni Daniel. 4 na beses ba kamo? Pinikit ng manggagamot ang mga mata. Ilang minuto ng katahimikan ang bumalot sa paligid nilang tatlo. Nang magmulat ang mga mata ng matanda, matalim itong tumitig sa mata ng ina ni Daniel. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Inilapit ang mukha ng kaunti. Ang anak mo ay protektado ng isang engkanto. Isang engkantong ginawa ng kasunduan. Sa pagpatak ng hating gabi sa 12 kaarawan niya, unti-unti na siyang kukunin ng engkanto. Wala kang magagawa kung hindi ipaubaya siya sa kanya. Dahil kung hindi, maraming madadamay na inosente. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Kagad nitong binitawan ang kamay ng ina ni Daniel. Humarap ito sa bata saka hinawakan ang ulo at bumulong. Makakaalis na kayo. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Wika ng manggagamot. Gulat na may halong takot nang umalis ang mag-ina. Nang makauwi sa tahanan, pinatulog muna ng ina si Daniel. Kahit anong isip niya na binabantayan ng engkanto ang anak. Hindi niya makuhang matakot. Anak niya ito. 9 na buwan niyang dinala sa sinapupunan. Dahil nasa business trip ang asawa, siya na lamang ang kasama ni Daniel sa tahanan. Nang magising ang bata sa pagkakaidlip, nakakita siya ng itim na imahe sa gilid ng kwarto. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Para bang may pumipigil sa bibig niyang bumuka at magsalita. Simula nang magkaisip si Daniel, hindi niya ginusto na manatili sa bahay. Gusto niyang gumala, magsaya, makipaglaro, mag-aral sa eskwelahan. Iba ang mga sagot niya sa talagang gusto niya. Hindi sa kanya galing ang mga salitang yon. Tila may kakaibang nangyayari sa loob ng katawan. Pinapatahimik siya at para bang hindi na siya ang kumokontrol sa katawan at isipan. Nang makita niyang muli ang itim na imahe, kagad siyang pumikit at nagtalukbong ng kumot. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarinig ito ng mga yapak papunta sa kwarto. Inalis niya ang nakatakip na kumot sa katawan. Tinignan ang paligid. Wala na. Wala na ang itim na imahe. Tamang-tama na bumukas ang pintuan ng kwarto. Naglakad papalapit sa kanya ang ina na may dalang pagkain. Kumain ka muna, anak. Wika ng ina. Nilapag nito ang biskwit at juice sa maliit na lamesa. Gusto niya sanang pasalamatan ng ina.
Ngunit talagang ayaw bumuka ng bibig. Tila may sariling buhay ang paa na naglakad papunta sa lamesa. Wala sa sariling kinain ng pagkaing dinala ng ina. Nang matapos ay kagad itong bumalik sa higaan. Umalis na rin ang ina sa kwarto. Nakatitig lamang ito sa kawalan. Habang inaalala kung bakit nga ba niya sinunog ang dating tahanan. Tila may nagkokontrol sa katawan. Kahit anong pigil niya sa ginagawa ng katawan niya, tinutuloy pa rin ito ang pagsunog sa kurtina sa kanilang sala. Ang mga ngiting nakita ng kanyang ina sa labas ng kanilang nasusunog na bahay, hindi yun sa kanya. Ang mga blanko at matatalim na titig, hindi din ito galing sa kanya. Maging ang mga sagot sa magulang. Lahat ng mga ipinakitang aksyon na hindi galing sa kanya. Simula pagkabata ay wala na itong nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa kung ano ang gusto ng katawan. Pati ang mga ulam na pinapaluto niya sa ina ay hindi niya gusto. Hindi niya magawang magsalita kung ano ang nais. Tila totoo nga ang sinasabi ng manggagamot sa kanyang ina. Pero meron nga kayang gustong kumuha sa kanya. Meron nga kayang pumuprotekta na engkanto sa kanya. Kung totoo man ang sinasabi ng manggagamot, na kapag hindi siya sumama sa engkantong yun, at maraming madadamay na inosente, sasama na lamang siya. Ayaw niyang may mga inosenteng taong madamay ng dahil sa kanya. Kapag dumating ang hating gabi ng 12 kaarawan, siya mismo ang lalapit sa engkanto upang sumama sa kanya. Yan ang pinangako ni Daniel sa sarili. Tama na ang lahat ng gulong dinala sa buhay ng mga magulang. Halos 2 taon na ang nakakaraan nang mangyari ang aksidente sa kotse. 2 araw na lang ay 12 kaarawan na niya. Nang dumating ang araw ng kaarawan, naganda na ang bata. Naalala niya ang kanyang mga pinangako sa sarili ng 10 taong gulang pa lamang. 6 na oras. Yun na lamang ang natitira bago maghating gabi. Tinanong siya ng ina kung ano ang gusto niyang gawin. Nais niya sanang mamasyal kasama ang buong pamilya. Ngunit wala pa rin siyang kontrol sa sariling katawan. Ikaw na po ang bahala, ma. Wika ni Daniel. Anong gusto mong lutuin ko, anak? Gusto ko po sana ng prinitong puso ng manok sa kadinuguan. Tugon ni Daniel. Sa mga sabi-sabi sa kanilang lugar, ang puso ng kahit anong hayop ay nakakapagpalakas ng espiritual ng isang tao. Ang epekto naman ito sa engkanto, napapalakas nito ang pisikal na katangian nila at naihahanda sila sa kahit anong bagay na gagawin. Ang dugo naman ng kahit anong hayop ay nagpapalakas at nagpapatibay ng kanilang kakayahan. Naguguluhan man, naganap ng puso ng manok ang ina ni Daniel. Swerte at nakakita siya sa palengke ng nagtitinda. Bumili siya at niluto ito kasabay ng dinuguan na paborito ng anak. 4 na oras na lamang. Maghahating gabi na. Nakakarinig na si Daniel ng malakas na ingay sa labas. Nararamdaman niya na din ang lamig ng simoy na dala ng hangin. Kahit nakasarado ang mga bintana sa kwarto. Nang dumating ang hating gabi, wala sa sariling naglakad papalabas si Daniel. Hindi niya na lamang pinigilan ang mga paa na dalhin siya sa likuran na parte ng bahay. Nakita siya ng ina na naglalakad palabas ng tahanan. Oh, Daniel. Anak, saan ka ba pupunta? Tanong ng ina ni Daniel. Ngunit hindi na sumagot ang bata.
Pinagpatuloy ang paglalakad papunta sa labas. Mabilis namang tumayo ang ina ni Daniel at sinundan siya. Hinawakan niya sa balikat ang anak at niyugyog. Daniel, anak, saan ka ba pupunta? Muling tanong ng ina. Ngunit tila walang naririnig si Daniel. Sinusubukan niyang kumawala sa hawak ng ina. Ngunit ayaw niyang bumitaw. Isang malakas na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Kaagad na lumitaw ang isang imahe ng lalaki. Ngayon lamang ito nakita ni Daniel. Gwapo. May makisig na pangangatawan. Ngunit ramdam na ramdam niya ang itim na aura na dala nito. Niyakap naman ng ina si Daniel. Sino ka? Hindi mo na ba naaalala? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't galing sa'kin ang anak mo? Napahinto ang ina at napaisip. Naalala niya ang pangyayari noong mga nakaraang taon. Hindi sila magkaanak ng asawa, kaya lumapit ito sa isang engkanto. Ngunit may kapalit. Kailangan niyang isuko ang anak sa engkanto kapag ito ay tumuntong sa edad na 12. Pumayag naman ang babae. Iniisip na malalayo niya ang anak sa engkanto. Plano nilang lumipad sa ibang bansa ngunit kulang ang kanilang pera para doon. Nakalimutan mo na ba? O pinilit mo lang kalimutan? Tanong ng engkanto. Sunod-sunod na iling ang ginawa ng ina ni Daniel habang nilalagay ang anak sa likuran. Si Daniel na mismo ang naglakad at lumapit sa engkanto. Babayaran ko. Babayaran kita kahit magkano. Huwag mo lang kukunin ang anak ko. Wika ng ina. Nakaluhod ito at umahagulgol sa harap nilang dalawa. Walang pera ang makakapalit ng isang buhay. Kung sana ay naging matalino ka lamang sa iyong mga desisyon, magpaalam ka na sa iyong anak. Wika ng engkanto. Hindi makatingin ng diretsyo ang ina ni Daniel sa kanya. Nakayuko lamang at umahagulgol. Sana hindi mo pagsisiyan. Mauuna na kami ng anak mo. Muling wika ng lalaki. Nang tuluyang kunin si Daniel ng engkanto, wala nang nagawa pa ang ina. At ang huli lamang nakita nito, ang luha ng mga anak. Unti-unti itong humisi at humalakhak na tila wala sa sarili. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Martin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Bata pa lamang matatawag ng makaate si Martin. Hindi tulad ng karamihan kung saan malapit sila sa tatay o sa nanay. Si Martin ay lumaking malapit sa ate. Napakataas ng tingin at respeto niya rito. Responsable at masipag ang dalaga kaya naman lahat ng nasa paligid nila. Hinahangaan ito lalo na si Martin. Kahit nagbinata, ang ate pa rin ang pinagkukwentuhan nito tungkol sa mga naengkwentro niya sa eskwela. At dito rin siya nanghihingi ng payo. Pagkalipas ng ilang taon, nagulat ang lahat ng magkaroon nito ng nobyo. Pinakilala ng ate si Felipe. Nakagad namang nagyayang magpakasal sa ate. Malaking epekto ito sa buhay ni Martin. Naging masama ang loob niya sa lalaking kumuha sa kapatid.
Hindi naman niya nais tumandang dalaga ang ate. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi siya boto sa nobyo nito. Ate, maniwala ka sa akin. Pakiramdam ko talaga lolokohin ka lang niya eh. Wika ni Martin. Ano ka ba, Martin? Hindi naman ibig sabihin na may nobyo na ako. Mapapabayaan na kita. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman magiging hadlang si Felipe sa relasyon natin bilang magkapatid eh. Tugon ng ate. Hindi naman yun ang kinakabahala ko, ate. Basta ate sinasabi ko na sa'yo. Meron akong kakaibang nararamdaman sa lalaking yan. Muling wika ni Martin. Sana nakinig siya sa kanyang kutob. Kung alam niya lamang noon ang alam niya ngayon. Hindi sana. Nakakasama pa niya hanggang sa kasalukuyan ng ate. Ngunit sa panahong yun, ayaw na niyang pasamain pa ang loob ng dalaga. Kaya hindi na ito kinulit pa ni Martin. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ng binata. Bumukod na ang ate kasama ang nobyo. Mabuti na lamang ay nasa iisang bayan pa rin silang lahat kaya naman pwede niyang bisitahin ang kapatid. Makalipas ang ilang buwan ng pagbisita, napapansin niya na unti-unting namamayat ang ate. Mukha itong pagod palagi at maraming pasa sa katawan. Kahit na itago ito ng ate, kitang-kita pa rin na pinagmamalupitan siya ng asawa. Ilang beses pinagsabihan ni Martin ang ate na iwanan na ang lalaking yun. Ngunit mukhang nahumaling ang dalaga sa nobyo. Kaya kahit anong pambubugbog ay natitiis nito. Ilang buwan ang lumipas at wala na siyang balita sa ate. Ang huling narinig niya mula sa mga kapitbahay, umalis na sila papuntang ibang bayan. Lubos na nalungkot si Martin ngunit gusto naman niyang sumaya ang ate. Pagkalipas ng ilang taon, nakapagtapos na ng high school si Martin. Isang gabi habang nagsasara ng tahanan, laking gulat niya na merong tumatakbo papunta sa lupain. Dali-dali niyang sinara ang pintuan ngunit dahil napakabigat nito, hindi kagad yun nasara. Takot na takot si Martin dahil sa kakaibang itsura nito. Napakahaba ng buhok na tila hindi tao. Ilang sentimetro na lamang ay lalapat na ang pinto ngunit biglang pinasok ng mga kamay ang pintuan. Sa sobrang takot ni Martin, sinara niya ito ng husto. Nakarinig siya ng napakalakas na sigaw ng babae at nakilala ang boses. Kaagad niyang binuksan ang pintuan. Lubos itong nanghingi ng kapatawaran sa ate. Kaagad niya itong pinapasok sa tahanan at inasikaso. Tadtad ito ng mga pasa, sugat, bukol. Nabalutan din ito ng putik at pawis kakatakbo. Kaagad inalam ni Martin kung ano ang nangyari. Nalaman niyang tumakas siya sa nobyong araw-araw siyang binubugbog. Kahit nabuntis ito, walang awa pa rin siyang pinagbubuhatan ng kamay. Nagkaroon ito ng pagkakataong makatakas ngayong gabi. Ngunit naiwanan niya ang sanggol nila sa tahanan. Kagad namang nabahala si Martin sa natuklasan. Bagamat nag-aalala sa kondisyon ng ate, mas inaalala nito ang maaaring mangyari sa pamangkin. Hindi naman siguro sasaktan ni Felipe yung anak namin. Dugo at laman niya yun eh. Kahit na pagbubuhatan niya ako dahil lang yun sa kalasingan niya. Hindi naman masabang tao si Felipe, Martin. Pero pumunta ako dito kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Pagpapaliwanag ng ate. Huwag ka na nga magbulag-bulagan, ate. Kulang na lang patayin ka niya eh. Ano bang nakita mo dun sa Felipeng yun? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kanya. Tapos ngayon, inanakan ka na, binugbog ka pa. Hulaan ko.
Bukod sa meron siyang bisyo, sigurado nang bababae rin yan. Hindi kayo kumakain ng maayos dahil pinanggagastos lang niya sa mga barkada at babae ang kita niya. Tugon ni Martin. Hindi naman nagsalita pa ang ate. Kaya naman alam na ng binata na totoo nga ang sinasabi niya. Galit na galit ang ama at ina sa sinapit ng ate. Ngunit matigas ang ulo nito at gusto pa rin niyang bumalik sa nobyo at anak. Pinatulog muna nila ang ate sa tahanan. Bukas ay sasamahan nila siya sa bago nitong tirahan upang pagalitan ng nobyo. Pagkarating ng umaga, bigla na lamang umalis ang ate. Hindi man lamang ito nagpaalam. Kung saan-saan sila nagtanong ngunit hindi nila alam ang tirahan nito. At dahil ayaw magpatulong ng ate, hinayaan na lamang nila ito. Hayaan mo na yung anak natin, Tay. Malaki na siya. Hayaan na lang natin siyang matuto mag-isa. Dahil kahit anong pag-aalala natin, kung ayaw niyang tanggapin ang tulong, wala na tayong magagawa. Wika ng ina sa ama. Hindi na pinag-aksayahan ni Martin ang oras ang ate. Kahit nag-aalala ito, naiinis na rin siya sa katigasan ng ulo ng ate. Nang gabing yun, bumalik ng tahanan ng ate. Duguan ito at iyak ng iyak. Nanghihingi ng tulong sa mga magulang. Pinatay ng nobyo ang kanilang anak. Dahil sa pag-alis ng ate ay napagbuntungan ng galit ang sanggol. Dali-dali nila itong pinalam sa otoridad. Pumunta na sila sa tahanan ng ate. Bagamat naaawa sa sinapit ng ate si Martin, hindi niya mawala sa isip na maaaring dapat lang itong mangyari sa kanya. Dahil sa pagiging mapusok at kapabayaan, namatay ang anak nito sa kamay ng nobyong pinili niya kahit nakitang-kita naman na hindi mabuting tao ang napili. Naisip niya na siguro pagtapos nito, sana magbagong buhay na ang ate, na sana makinig na ito at huwag nang magpakatanga. Pagkarating nila sa lugar, nakatakas na ang lalaki. Ilang araw pa itong hinanap ng kapulisan ngunit hindi ito mahanap. Sa bahay ng magulang muna na nirahan ng ate. Isang araw ay bigla siyang umalis ng walang paalam. Ngunit bumalik ito makalipas ang 3 araw. Hindi niya sinabi sa pamilya kung saan siya nanggaling o kung ano ba ang ginawa. Ngunit matapos yon, doon na tuluyang nagbago ang ate ni Martin. Hindi na ito masyadong nagsasalita. Madalas itong nasa loob ng kwarto at hindi rin siya kumakain. Samantala, nag-aalala ang bayan ng sunod-sunod nilang nababalitaan ng pagkakunan ng mga buntis na residente. Karamihan sa nalalaglagan ay malulusog naman kaya hindi nila maintindihan kung ano ang sanhi ng pagkalaglag ng sanggol. Dahil probinsya ang lugar, kagad kumalat ang kwentong kababalaghan. Meron sigurong multo na hinahanap ang sanggol, kaya kumukuha ng sanggol ng iba. O kaya naman aswang ang salarin. Isang gabi naghahapunan ang pamilya. Napagkwentuhan nila ang bali-balita sa bayan. Biniro ni Martin na parang katulad ng ate ang multo na kinikwento ng residente dahil nawalan siya ng anak. Kagad na pagtanto ni Martin na hindi maganda ang sinabi. Ngunit habang nangihingi siya ng paumanhin ay umalis kagad ang ate. Nagtataka si Martin dahil ang bilis na wala nito. Makalipas ang ilang oras ay sinubukan niyang umakyat sa kwarto. Kahit hindi niya nakitang pumasok ang ate sa silid. Kinatok niya muna ang pintuan ngunit makalipas ang ilang sandali. Pumasok na lamang siya sa kwarto. Hinanapan niya ang ate sa silid.
Ngunit iba ang natagpuan niya na magpasa hanggang ngayon. Alalang-alala pa rin niya. Nakita niya ang kalahating katawan ng ate. Bukas ang lamang loob nito at nawawala ang itaas na bahagi. Noong una ay sisigaw sana siya upang humingi ng tulong. Ngunit napag-isipan na lamang niyang alamin muna ang sitwasyon. Sinuri niya ang katawan nito at hindi siya makapaniwala na aktwal niyang makikita ang kalahating katawan ng isang manananggal. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang itaas na bahagi ng manananggal. Napakahaba ng buhaghag nitong buhok. Mahaba ang dila. Mahaba at matalas ang mga kuko at nakalawit ang bituka ng nilalang. Kitang-kita rin ang malalaking pakpak na sobrang itim, katulad sa pakpak ng panike. Hindi nangamba si Martin dahil alam niyang sanggol lamang ang kinakain ng mga manananggal. Ate, ano bang nangyari sa'yo? Nawalan ka na ng anak eh. Alam mo ang pakiramdam ng mawalan. Bakit mo to ginagawa? Paano? Wika ni Martin. Nagulat ang ate sa biglaan nitong pagsasalita. Hindi ko to ginusto, Martin. Ang gusto ko lang naman makaganti. Hindi ko naman alam na madadamay pala ang iba. Tugon ng ate. Paano? Paano to nangyari sa'yo? Wala namang manananggal sa pamilya natin ah. Imposibleng namana mo yan. Muling tanong ni Martin. Hindi kaagad nakapagsalita ang ate at nagkaroon ng matagal na katahimikan sa lugar. Kaagad tinanong ni Martin kung paano ito nangyari. Kung hindi ito magsasalita ay siya na ang tatapos sa kapatid upang wala ng iba pang inosenteng mamatay. Sa bayan namin, manananggal pala ang kapitbahay. Malapit na siyang mamatay eh. Kailangan niyang ipasa ang itim na sisiw sa kamag-anak niya para hindi maputol ang henerasyon ng mga manananggal. Pero dahil wala siyang pamilya, sa akin niya yung binigay. Pagpapaliwanag ng ate. Paano kanya napapayag ate? Sinabi ba niya sa'yo na kapag naging manananggal ka, makakapagiganti ka na kay Felipe? Wika ni Martin. Napatango naman ang ate. Pero kapalit nun, marami kang inosenteng pinapatay. Hindi mo man lang sila nabigyan ng pagkakataong mabuhay ate. Hindi mo rin hinayaan maging ina ang mga biktima mo. Nagbago ka na talaga. Hindi lang sa pisikal na anyo. Pati kalooban mo nagbago na rin. Paano mo nasikmurang pumatay ng iba? Dagdag ni Martin. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi naman ikaw ang nawalan ng anak eh. At paulit-ulit na binubugbog ng asawa. Tugon ng ate. Siguro dapat lang sa'yo yun ate. Nagpakatanga ka at nagpabaya. Kahit ilang beses kang binigyan ng pagkakataong umalis o tugilan na yung lalaking yon, nagpumilit ka pa rin. Ilang beses kang binigyan ng tulong, pero nagbingi-bingihan ka at nagbulag-bulagan. Dapat lang siguro sa'yo yun, para matauhan ka. Pero yung hindi dapat ay mandamay ka ng iba. Muling wika ni Martin. Yun na ang huling pag-uusap o pagkikita ng dalawa. Kagad umalis ang ate ng gabing yun. Hindi na nagpakita muli sa pamilya. Tumigil na rin ang paglaglag ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Lumipas ang 3 dekada at nagkaroon ng sariling pamilya si Martin. Hindi pa rin naman niya nalilimutan ang ate. Ngunit wala naman siyang magagawa at meron silang kanya-kanyang buhay. Yun ang buhay na pinili niya at hahayaan na lamang niya ito.
Isang araw, naulit na naman ang pagkalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan ng ina. Kagad naniwala ang mga residente na nanumbalik na naman ata ang manananggal. Kaya tuwing gabi, binabakuran nila ang mga tahanan at pinoprotektahan ng mga nagdadalang tao. Isa na si Martin sa nagboluntaryo na hanapin ang aswang. Gabi-gabi ay nagtutulungan ng mga residente na hanapin ang kalahating katawan nito. Nang malagyan nila ng asin upang mamatay na ang nilalang. Umaasa si Martin na makita muli ang ate kaya siya lumahok. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng isang residente ang katawan nito at kagad nilagyan ng asin. Narinig ng mga residente ang sigaw ng nilalang. Dali-dali nila itong pinuntahan at naiyak na lamang si Martin sa nakita. Hindi ito ang ate. Ang ibig sabihin noon, matagal na sigurong yumao ito at pinasa na ang itim na sisiw sa iba. Hindi man lamang siya nakapagpaalam o nakahingi ng paumanhin sa huling pag-uusap nila. Magpasa hanggang ngayon, nagsisisi pa rin si Martin na hindi man lang nagkaroon ng mabuting pag-uusap ang magkapatid bago tuluyang yumao ang ate. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Minsan sa buhay natin meron tayong labis na pinagsisisihan. Katulad sa ating kwento. Kung hindi lang sana tumigil si Martin sa pagpigil sa ate. Kung hindi lang sana sumama ang loob nito at patuloy pa ring tinulungan ng ate. Sana hindi ito naging masamang aswang at magpasa hanggang ngayon. Buhay pa din ito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.